Good morning mga kumars! Kumusta naman po ang lahat? I hope and pray na okay lang kayo saan man sulok ng mundo kayo naroon. I am your one and only Rakitera, ang kumars ng bayan, Mars ay aware. By the way mga kumars, gumagawa ako ng mga video, tutorials about Gcash and other e-wallets na ginagamit ko. So kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng content, please do like, share, and subscribe. Never really know what's going on. 5 months mula nung huling nag-upload ako ng videos. So maraming mga nangyari, super busy ako mga kumars. Kaya sorry kasi hindi ako nakapag-upload ng mga videos. And I do promise na makakapag-upload na ako regularly ng videos about Gcash. Kasi kahit na hindi ako nakakapag-upload mga kumars dito sa aking YouTube channel, may mga iba akong ginagawa, ay mabasa ko pa rin yung mga comments ninyo sa mga videos ko. And na-appreciate ko yan mga kumars, and thank you very much sa lahat po ng mga nagsusubscribe, sa mga sumusuporta, sa mga nanonood pa ng mga videos ko. Maraming salamat po sa inyo. So ayun na nga mga kumars, kahit busy ako, nababasa ko nga yung mga comments ninyo, and marami akong nababasa about mga nawawalan ng funds sa kanyang Gcash wallet, may mga nahahack yung account, bigla-bigla na lang silang nawawalan ng pera. Naglipa na nga ang mga hackers. So, ang tip ko mga kumars, kapag meron sa inyo na nakatanggap ng link na hindi nyo naman sigurado, ay huwag niyong bubuksan agad-agad. Hayaan nyo lang yung cellphone nyo, huwag nyo siyang bubuksan. Kasi malamang sa malamang ay phishing yan. Na-open nyo yung link na yon ay makukuha na nila lahat ng mga information ninyo and wala na kayong magagawa doon. And kahit si Gcash ay wala rin control sa ganun. So si Gcash ay bigay ng mga paalala sa atin. Itong video na ito ay isi-share ko sa inyo yung mga paalala ni Gcash para maprotektahan yung Gcash wallet natin. Kapag may tumawag na taga Gcash dahil on hold daw ang inyong account at kailangan mong ibigay yung personal details mo, ay please, huwag niyong gagawin yun kasi malamang sa malamang ay phishing yun. Kasi hindi hahanapin ni Gcash ang inyong personal details. Hindi niya yan hihingiin sa inyo. Huwag magpapaloko kasi malamang phishing yun. So, huwag kayong basta-bastang sasagot ng kapag tinanong sa inyo, hello ma'am, hello sir, sa Gcash po ito, naka-on hold po yung inyong account sa ngayon, so kailangan po namin malaman kung ano yung mga personal details nyo. And kapag ganun na yung narinig nyo, patayin nyo na lang yung cellphone nyo. Ignore nyo na lang, huwag nyo sasagutin. Kasi once na naibigay nyo, kahit na anong information tungkol sa inyo, lahat ng information nyo, sa mga personal information nyo, ay mahahack ang mga account nyo. Worst, baka pati yung ibang e-wallets nyo ay madamay pa. So, ingat-ingat mga kumars. Second, mag-message sa inyo na meron daw additional verification pero wala naman sa Gcash app. Huwag ding magpapaloko mga kumars kasi phishing nga yun. Pag ganun ang nangyari mga kumars na sasabihin sa inyo, ma'am, for verification po ang inyong details, kailangan i-check nyo ang inyong Gcash mobile app. At lagi niyong tatandaan na si Gcash ay hindi hihingi yan ng inyong personal details. Dahil, nung nag-open kayo ng Gcash account ninyo mga kumars at nag-verify kayo ng inyong Gcash mobile account, ay yun na yun. Mismong na-verify nyo ang inyong Gcash mobile account, ay yun na po yun mga kumars. Hindi na yan magtatanong uli si Gcash na kailangan i-verify nyo pa yung Gcash account. Sa pa mga kumars, si Gcash ay hindi yan magbe-verify ng ating account outside the Gcash mobile app. Lagi yan sa loob ng Gcash mobile wallet natin, doon sa mismong Gcash mobile app. So kung outside siya, halimbawa may nag-email sa inyo or may tumawag sa inyo, ng Gcash po ito ma'am, i-verify po namin ang inyong account, kailangan po namin ang inyong personal details, ay huwag niyo pong ibibigay. Kasi hindi yan ask ng verification si Gcash outside ng Gcash mobile app. Lagi yan sa mismong mobile app nag-verify si Gcash kung kailangan i-verify ang inyong account. And yun na, never ever click links, lalo na't hindi kayo sigurado. So, para maprotektahan ng inyong Gcash mobile wallet, ay huwag kayong magkiklik ng kahit na anong links at huwag niyong ibibigay ang inyong OTP or MPIN sa kahit kanino. Tandaan mga kumars, ang Gcash advisory, maging maingat sa mga nagpapanggap na Gcash representatives. So, lagi natin tatandaan mga kumars na si Gcash ay hindi magtatanong ng ating MPIN or OTP. Ang chat with Gigi
ay nagagawa lamang sa loob ng GCash mobile app mismo. So, that's it mga kumars. I hope may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo ang video na ito, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching mga kumars and ma-appreciate ko kung isi-share nyo ang video na ito sa lahat ng mga kumars natin nang sa ganun ay wala nang maloko, ma-scam at mawalan ng funds sa kanilang GCash mobile wallet. Thank you mga kumars and don't forget to subscribe!